Hello. Ayan. So, hello mga palangga. Ayan. So, pasensya na kayo. Medyo delayed tayo dahil nireview pa natin yung hearing. Although ang haba. Pero kinuha lang natin yung pinaka-importante. John Wick, you're there. Mini-me. My Paris. Thank you so much. Paki-share po at sa lahat ng mga palangga na nasa America, Canada, Europe, and parts of UK, please download the SendWave app now na dahil libre ang padala papuntang Pilipinas and you'll get extra credit by using Maharlika code. Alright? So, mag-SendWave app now na. Okay. So, ngayon, mga palangga, nakakagalit at nakikita nyo na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. Diba, nabanggit ko sa inyo na nininegotiate, nagba-backdoor, okay? Etong si Mel Langka o si Mel Yunario at si Lisa Smugs, binabackdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan ninyo, I think that was January 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama etong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni Tulfo, noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas siya ng boses, na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO, which is inamin naman ni Robles na inedit nga nila. At nalaman din natin na yung picture na inilagay nila ay sabi ko nga na hindi siya warm body, hindi siya persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gingorgor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid ay maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap siya maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya in the future. Kasi di ba ang sabi sa atin, ang tapang-tapang mag-executive session para alamin kung sino yung mga nanalo. Sino ito mga to? Ipapasapin ako. Iganto gano'n. Makikipag-usap ako sa forensic. Ako pa mismo mag-hire ng independent NBI, ganyan-ganyan. Diba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand napa-forensic niya na. So diba? Hindi ba tayo nagkakamali na abangan natin, sabi ko sa Thursday, kung itutuloy ba ni Tulfo yung kadyutahan niya at sila ni Pimentel na isasabihin nila sa taong bayan kung ano ang nangyari doon sa executive session. Noong nag-start ang hearing, may narinig ba kayo? Mga kababayan, nandito tayo ngayon, naharap tayo sa Senado kung saan ito ang mga update ng executive session namin, wala, nada. Okay? At sinabi ko rin sa inyo na ang hawak kong ebidensya ay hawak ni Tulfo. Isa yon sa mga inulat ko sa inyo na ang mga pamangkin ni Lisa Smugs, ni Lisa Araneta, ang nasa likod ng Pacific Online, sila yung provider nitong system na ito sa loto. Diba? Kung matino, scripted nga, sabi ni Rhea Tala. Kaya nakakagigil, nakakagalit dahil binababoy na lahat tayo. Doon pa lang sa wala siyang update sa executive session, red flag na yon. Ibig sabihin, maaring natanggap niya na ang 1 billion at kung magkano man ang binigay kay Coco Pimentel, maaring natanggap na rin nila. More on drama-drama lang. Kasi doon sa hearing na yon, sa kabuuan, ay ang gusto lang nilang palabasin doon na i-improve yung practice daw ng PCSO. Kung ano man yung mga loopholes, dapat iayusin and inatasan din nilang dalawa itong PCSO na ang DICT also, na i-check, i-audit itong mga machine na ito kung may mga fraudulent chucho. So nawala na yung pinaka-drama-drama
ni Tulfo na napapaimbestigahan niya. Kasi by the way, kaya sila nag-hearing doon dahil nga sa kaguluhan, okay, na sinisigaw ng taong bayan na, hey, edit yung pictures. Ang bait na ni Tulfo ngayon, kanina. Yes, inedit na yung pictures at inamin na inedit. Pero walang update. Kasi mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, ito na yung evidence, ito na yung information na nakarating sa atin na si Lisa Smugs, ayon sa ating puting ahas, si Lisa, si Mel Robes, ang mga dorobo sa PCSO, ay bumili ng worth 30 million na machine. Ano yung worth 30 million na machine na yon? Yun yung mag-generate ng ticket na gusto nilang ipanalo. Ito ay sa ating puting ahas. Ito ngayon yung babanggitin ko dun sa pinag-usapan nila na nag-jive actually, pero ayaw puruhan ni Tulfo si Robles kasi nga baka nagkabigayan na ng bilyones. Diba? You open your, your heart, your brain. Diba? Ang tapang-tapang, ang sabi pa ni Tulfo, oh, ganun, mag-hire ako, kailangan ng forensic, Ang buha ka ng ina ka, nasa na yung executive session na pinagbitingan nyo, ni wala kang update sa taong bayan? And never ever mo nang pinatawag o sabi mo, ipapasupina mo ang mga nanalo. Ang sabi niya, balikan niyo yung video. Noong January 17, ipapasupina daw niya yung mga certain personalities na nanalo, mga ginurgur ang ulo, pero wala ka nang narinig, wala na tayong narinig. Kasi nga, baka na ibigay na ang 1 bilyon sa kanya. Dahil nga, di ba, hapon, ang vlog natin, ang projected income nila Lisa Smugs at ng kanyang mga pamangkin through Pacific Online System, okay, is 900 billion. So, how much is 1 billion? It's barya lang kung ang kukubrahin nila, projected income nila for 1 year is 900 billion. Okay? So ngayon, mga kababayan, you open your mind. Doon sa hearing na yon, although may nakuha tayong information na magbabangga, na ibabangga natin doon sa 30 million na sinasabi ko, okay? 30 million na machine. Okay? Dahil lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa puting ahas, tapos na talaga ang investigation ni Tulfo, kaya ang tapang-tapang niya nung nakaraang hearing kasi alam niya na at may hawak siyang ebidensya. Hindi niya pinag-usapan na ang nasa likod ng Pacific Online System ay mga pamangkin ni Lisa. Okay? Na si Martin Ledesma. Okay? Ngayon, mga palangga, andito yung picture. Ay, teka, dali lang. Tingnan natin. Pakita ba natin yung picture? Actually, makikita nyo naman yan eh. Okay? Makikita nyo naman. Andito, hawak ko. Alay, papakita ko lang yung yung mga ebidensya ha. Actually, glance lang ha. Actually, ito. Ayan glance lang, baka ayan lang. Actually, mga dokumento ito, mga palangga. Mga dokumento itong hawak ko, nahawak din ito ni Tulfo. Hindi niya inurirat, okay, o ipinatawag yung magpinsan o magkapatid na si Mark and Martin Ledesma na sangkot dito sa Pacific Online na pinaboran ng General Manager na si Mel Robles at magkakasabot silang lahat kahit hindi siya qualified na maging na mag-provide nitong technologies para sa PCSO o sa Lotto. So ngayon, mga palangga, doon natin ipututok tayo doon sa sinasabi ni Tulfo na ayun, may sinasabi siya dito na doon daw sa 698 million, okay? Na panalo, 'di ba? 698 million ay meron doong nag-invest, 'di ba? Na sinasabi niyang 30 million investment. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? 30 million investment to win 698 million. Ito yung 30 million mga palangga.
Hindi niya masabi-sabi sa taong bayan. Yan yung investment ni Mel at ni Lisa Smugs ayon sa ating puting ahas na makina. Na binili yung makina para mag-generate ng lotto ticket winner. So ngayon, ano ang nangyari dito? Para maintindihan ninyo, okay? Doon sa hearing kanina, ay napag-usapan nila doon na merong doon sa 698 million pesos. Okay, saan na ba yung sinulat ko? Okay, na ang winning combination, ito pala, ito. So, sinasabi ni Tulfo dito na doon sa 649 na the game, okay, na pinanalunan ng 640, not 698, 640 million, okay? 640 million pot money or prize. 'Di ba 'yung pinag-usapan nila na meron daw na 14 combinations of that 649 numbers. So, pag pinag-rumble-rumble yung mga numero na yon from 649 na game, ay magkakaroon ng 14 million combinations. Tapos, diniscuss doon, tinimes nila sa 20 pesos. Ibig sabihin ng 20 pesos, yun yung taya. So, ibig sabihin, kung yung 14 million na combinations na to, times 20 pesos, natatayaan ng mga sindikato na katulad nila, nakasabwat nila dyan sa PCSO, is total of 280 million pesos. Okay? Yun ang, kung hindi nyo naintindihan yun ang paliwanag niya na pag tinayaan mo, ang 14 million combination sa tig 20 pesos, gagastos ng isang sindikato ng 280 million. But since ang pot money is 640 million, i-minus mo ang 640 million na pot money o prize money ng loto, minus 280 million, total of 360 million pa rin ang kukubrahin ng sindikato. Okay, nakuha nyo? Yun ang ibig niyang sabihin doon, mga palangga. So ngayon, ang eksena doon, may binanggit si Tulfo na ayon daw sa kanyang mga nakausap ay pinaplant, okay? May pinaplant na tao para tayaan ang lahat ng mga combinations, which is yung 14 million combinations. At pwede daw itong manipulahin. Okay? Pwede daw manipulahin. At sinasabi daw ng mga taong kausap niya, sabi ni Tulfo, na pwedeng i-manipulate ang mga makina doon sa automated or automatic sequence betting. Kaya, tinatayan daw lahat ang mga numero na 14 combination. Okay? Ngayon, mga palangga, ang paliwanag ni Robles doon ay hindi daw nila ginagawa yan. Okay? We don't know about it. Sabi niya na never ever mong manipulate yung mga winning combination numbers na yon. Diba? Siyempre, yun yung kanyang denial. Alright? Tapos, sabi pa ni Robles doon, hindi daw nila alam na may mga ganong pangyayari na mass betting. Ibig sabihin na may tumataya, gumagastos ng what? 14 times 20, which is 280 million. Wala daw silang alam na may gumagawa ng ganon. Okay? So ngayon, dahil sabi ni Robles, it's beyond of his control. Sila nga daw, pwede silang tumaya, as a general manager, pwede daw silang tumaya. At kung meron daw mga ganyan-ganyan, 20 pesos lang daw ang katapat nun, pwedeng, hindi na kailangan ng 280 million. Pero dadako tayo dito sa sinasabi ni Tulfo, okay? Na very magsususpetsa ka kasi sinasabi lagi ni Tulfo na hindi ko sinasabing binamanipula ninyo yung laro. 'Di ba? Sabi niya there is no manipulation actually kung tutuusin. So dinidepensa na niya na there is no manipulation actually. So it's factual. So dito sa salita ni Tulfo na walang manipulation, ano yung drama-drama niya na ipaporensik niya? Ano yung drama-drama ni Tulfo
sa executive session na ipapatawag niya itong mga nakamaskara, itong mga edited pictures. Kasi dito sa hearing kanina, sinasabi niya na actually walang manipulation. Kumbaga, siya na mismo as a senator, wala palang manipulation, bakit ka pa nag-hearing? Kung yan ang maniniwala mo, what's the point? Mag-hearing pa kayo, lumalamon kayo, manginayo pa kayo sa pera namin lahat dyan. Sinasayang nyo yung mga ipapasweldo sa mga taong yan kung wala palang manipulation. So you change your tune right away, Tulfo. After your drama, grandstanding na ipapaporensik mo, ek. Oh, sabi pa niya, mga palangga, what I'm trying to say here is tatayaan ng possible combination. Okay? Possible combination. That's what you call syndicated. Kasi pag ganon, na sumusugal, ito mga kasabwat, nilangka ni Lisa Smugs. Tataya ng 280 million. Kasi bakit nila na ma-manipulate yung 14 million combinations? Kasi bumili nga sila ng makina na worth 30 million. Itong makinang ito, hindi ito kasama sa mga registered machines na ginagamit ng PCSO. Ayon sa ating puting ahas, kumbaga exclusive na binili ng 30 million para mag-generate ng mga winning combinations. Kaya nga nagpalit na ng tono si Pimentel at saka si Tulfo. Nag-iba na. Wala na yung... di ba nakita nyo, napanood nyo naman? Hindi na nila inungkat yung ipapatawag yung mga nakamaskara na nanalo. Wala. Zero. May narinig kayo. Wala. So, ibig sabihin, baka nagkabayaran na sila ng bilyon-bilyon. Mga buwaka ng ina talaga to. Ngayon, sabi pa ni Tulfo, pinapaliwanag niya na tatayaan daw yung 14 combinations nga. Okay? Tapos sabi niya, hindi naman pwede gawin ng isang individual yon, pero pwedeng gawin ng isang tao lang. Pero pwedeng gawin ng isang tao lang. At meron siyang kasabwat sa Pacific Online. Diba? Siyempre, hindi naman talagang kailangan ni Tulfo na sabihin na parang bait-bait na lahat kasi ma-obvious. Pero kahit anong gawin niya, obvious pa rin. So kung matino ka, Tulfo, ibigay ko sa'yo yung staff mo. Bibigay ko sa'yo ang ebidensya na hawak mo din, bibigay ko ulit sa'yo. Na ang Pacific Online, ayon sa ating puting ahas, na yan din ang may nag-supply din sa'yo, nakasabwat nga ang pamilyang Ledesma ni Lisa Ahas Araneta Smugs na even though they are disqualified, hindi na na-meet ang certain requirements to be part to supply the services to PCSO, pero pinalusot dahil nga, bakit? Tinakot ni Pacific Online itong si Mark and Martin Ledesma na pag hindi mag-back out, itong winning bidder ay isusumbong kay Lisa Smugs. Diba? Inulat ko to sa inyo nung 2 beses ko na inulat sa inyo. Tapos sabi pa nga, how do you want us to rephrase our words for you to back out? Wag na wag lalabas ang pangalan naming magkapatid, otherwise, mamarkahan ka ng Tita Lisa ko. Okay? Yan ang sinabi ko sa inyo mga palangga. Actually, hawak ko tong papel. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo lahat. To protect my puting ahas, mga palangga. Ngayon, hawak ko lahat ng mga papeles na yan. Kaya kung gusto mo talaga, Tulfo, which is, wala na. Wala nang pag-asa ang taong bayan sa mga katulad ninyo, mga jutang gininan nyo. Asaan ang itlog mo, Tulfo? O kasing laki din ng tiki na itlog ni Kuting. Ganito din kalaki. Okay? Wala ngang itlog eh. Ayan, parang ano lang. Anyway, mga palangga, seryoso. Okay? So ngayon, dito tayo. Okay? Dito tayo papasok. Maliwanag na ang information na nakarating sa akin from my puting ahas na mag-i-invest ng 30 million, ang tinutukoy ni Tulfo doon, yung 30 million worth na machines na ayaw niyang sabihin sa inyo. Kaya, di ba, ang hamon ko, Tulfo, uunahan ko na ba ikaw o ibubuking mo sa taong bayan?
At syempre, ngayon mga palangga, dito tayo papasok sa mga drama nila tungkol sa sinasabi ni Tulfo na pwedeng tayaan, okay? Na pwedeng tayaan itong mga 14 million winning combination na ito. Okay? Tapos sabi pa ni Tulfo na mayroon daw na kunyari tataya sa Novaliches o sa certain area ng number na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kung di nyo naintindihan, ito ang explanation nito. Tataya, let's say sa Novaliches, sa Cubao, kung saan mang area, ng number na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then ngayon, itong itong number na ito, di ba may serial number, may barcode. Let's say, gamitin natin yung example niya, Novaliches. Tapos sabi niya, tinatanong niya, sino po ba ang may hawak nitong root access na ito? Okay, yung root access na yon, pinag-usapan nila doon na after daw matayaan, itong certain number 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa Novaliches, pupunta sa main system na mayroong na pwede lang makita o pakialaman ng taong may root access. At sino ang may root access na sinasabi during the hearing? Ang may hawak lang nitong root ay may access lang, from the word root access, para mamanipula etong system na ito ay si Robles at ang kanyang assistant general managers. Doon sa hearing, sinasabi ni Tulfo, let's say for example, pagkatapos ng draw ng alas 9, di ba, tumaya ka. Let's say, anong araw ngayon dyan? Anong araw ba ngayon? Kalimutan ko na yung araw. Okay? Thursday. Okay? Thursday sa Pilipinas. Thursday. Tumaya ka ng umaga, alas 8 a.m. Okay? 8 a.m. Tapos draw kunyari mamaya. Draw mamaya, 9 p.m. Sarado na. Okay? Ngayon, mga palangga, sarado na. Tapos ngayon, itong 7, 8, 19, 11, 12. Kunyari, ito yung nanalo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Liwanagin natin. Kunyari, ang pagkakaintindi ko dito during the hearing, tumaya si Pedro sa Novaliches ng number niya, ng combination niya, ng 1 to 6. Pero sa bolahan, ng act ng loto, ang nanalo ay 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, syempre, naipalabas sa TV. Kasi, di ba, live yung live yung pagbobola. So, ang nangyari ngayon, ang gagawin nitong may root access, which is si Robles at yung kanyang assistant general manager, papasok sila doon. Okay? Doon sa 30 million nilang machine na nabili. At nabanggit din ni Tulfo na may makina doon sa, let's say, sa isang bodega, ganito, ganyan, ganyan. Hindi niya madiretso sa hearing na yon na yung 30 million na yung makina na sinasabi niya somewhere there sa bodega, ito yung binili ni Lisa Smugs at ni Taning at ni Robles na 30 million ayon sa ating putingas na worth ng machine para mag-generate ng winning number. Papaano? Okay? Dahil nga, kung ang ticket mo ay binili mo sa Novaliches, merong barcode and serial number. So, ang gagawin nitong machine na worth 30 million na nakatago baka sa bahay ni Lisa Smugs o sa bahay nila, dyan sa Benguet na magkakapitbahay sila. So, gagamitin nila yung makina para mag-generate ng number na which is the winning number is 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isa-substitute yung number na yon doon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na binili sa Novaliches. Ibig sabihin, gagamitin ang serial number and barcode. Kasi mga palangga, ang mga lotto outlets ay wala silang record kung ano yung actual numbers na tinayaan ninyo. So, ibig sabihin, pagkatapos na binola, nanalo 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang lumabas na numero. Okay, sige, mag-generate tayo dito sa bahay ni Lisa, ni Smugs, ni Ahas. Okay, ito. Lasing ngayon nakadapa. Okay?
Ilang. Nakadapa siya ngayon, oh, lasing, luray-luray. Luray-luray, buha ka ng ina. Ayan, oh. Ayan, oh, hi, oh, dapat nakaganyan. Oh, hi, luray-luray sa ngayon. Lasing, mamaya rin, kasi seryoso, usapan natin. So, gagamitin nila yung barcode, serial number, from that outlet, let's say Novaliches, papalitan nila, okay, ng numero na kung saan, yun yung inilabas sa TV. Na live, na nanalo, 12, 13, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na-gets nyo? Yun yung ibig sabihin doon sa hearing ni Tulfo. Actually, alam ni Tulfo to. Kaya lang, hindi niya tinutodo para magmukhang, kunyari, ay talagang gusto niyang masabi sa taong bayan na ginagawa niya yung tama para sa taong bayan. Pero, nag-failed siya na hindi nila pinag-usapan kung sino ang mga jutang genimes na mga pinalitan ng mga ulo, mga ginurgur, you know, sino yung mga nanalo. Doon pa lang sa 433 winners in 2022, hindi nila pinatatawag yung mga yun. Kung sino yun? 433 winners. At itong nananalo na sinasabi ni Tulfo na mayroon akong report, you know, katropa mo daw, kamag-anak mo, nakalimutan na ng buwaka ng ginina mo, Raffy Tulfo. Bakit? Sa ngalan ng 1 bilyon, kung matino kang senador, executive session mo, so kakalimutan na lang namin yung grandstanding drama mo na magpaano ako, forensic, lahat ng sangay ng gobyerno, NBI, Tapos, ganun na lang yun, na wala na lang na parang bula, pinag-usapan ng buong Pilipino sa buong mundo, yung edited pictures, yung kinuha sa kamiseta clothing company, then wala na kanina. Bakit? Sa ngalan ng 1 bilyon? Yun po ang nakarating sa atin ng puting as. Di ba? Pinaunahan ko na to. Sabi ko pa nga sa inyo, hindi aatin si milyonaryo. Pero syempre, inayos nila, gusto din nila ako discredit, pero hindi ever madidiscredit ang taong nagsasabi ng katotohanan. O matin na si milyonaryo, pero hindi na nila tinakel kung sino yung mga ginurgur ang ulo ni Mel. Yung mga pinresent niya dyan. Alam nyo na yung picture na yun. Diba? So dahil nga hindi alam ng mga outlets, ng mga lotto outlet, kung wala silang record ng mga number, ng mga tinayan ninyo. Let's say number, birthday mo, 0921-4345, mga ganon. Diba? Wala silang record. Ang mayroong record niyan ay yung provider, which is yung Pacific Online. At sino yung mga nasa likod niyan? Kamag-anak nga ni Lisa. Sila ang provider, sila ang may hawak ng number, sila ang may control. And the fact doon sa hearing na sinabi na may hawak ng root access ay itong si Robles, ang kanyang assistant, yung general manager, at inamin mismo doon na pwedeng i-manipulate. Possible. Okay? So ngayon, mga palangga, nakaka-jutang din naman. Sarap talaga na tunawin, mga palangga. Ang sarap nilang tunawin lahat. Ngayon, pwedeng palitan yung mga, pwede mag-generate ng numbers. Naintindihan nyo ba yun, palangga? Yung ipaliwanag doon? Kasi kanina nagda-drive ako. Hindi ko masyado ma-gets yung pinag-usapan kasi, you know, I'm busy driving, Tapos, inulit ko. So, yun. Yun ang ibig sabihin, okay, nagagamitin nila ang barcode, serial number, doon ng mga taong ni Juan, na tumaya si Juan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, pagdating sa secret room. Mahilig din sila sa secret room. Diba? Meron nga secret counting noong May 9, diba? Si Lisa mahilig din sa secret counting. I was there. So, meron din silang secret secret draw or secret pagprint ng lotto ticket. Ngayon, mga palangga, ano ang ibig sabihin nito? Okay? Doon sa hearing, sinasabi nito po, tapos, pagkatapos magmanipula, magkakaroon na ng ticket from a machine na nakatago somewhere. Diba, binanggit niya ito. Pero doon sa unang statement niya, actually, wala naman daw pagmamanipula. Wala daw manipulation.
or dayaan, something like that sa PCSO. So which is which, Tulfo? Walang manipulation. But here, as you go along, sinasabi mo na merong manipulation, pero hindi mo sinasabi na walang manipulation. Anong kabobohan yan? My God, mga palangga. Okay? Ang sinasabi dito ng mga taga-DICT, yung mga, sila yan. Mga appointee ni Lisa Smugs ang nandoon. So, lahat ng mga yun, kinausap na. Dahil pag hindi yun sumunod kay Lisa, gugurgurin silang lahat. Okay? Ang sabi, hindi daw yun pwedeng gawin. Okay? Sabi ng PCSO and ng DICT, that cannot be done magi-insert o papalitan yung betting numbers, winning numbers. Oo nga, bawal nga yun. Pero pwedeng gawin. At sinabi mismo dun sa hearing na yon na yes, pwedeng gawin. Kung kayang i-edit, gurgurin ni Robles at kumuha ang mga buwaka ng ina ng picture from that clothing company, napakadali niyang magicin ang number sa utos ni Lisa gamit yung worth 30 million na makinang yan para mag-generate ng numero, winning number, at gamitin ang serial number and barcode ni Pedro ni Juan sa Novaliches, sa Maynila, kung saan man. Ngayon, mga palangga, siyempre, i-deny ng mga hinayupak na yun. Harap-harapan nga dinideny yung mga na sinasabi may nanalo sa loto, pero wala naman tumanggap ng cheque. Ganun ba ang tingin ng mga hinayupak na to sa mga Pilipinong nakapag-aral, ni kahit hindi ka nakapag-aral, ganun ba kababa ang tingin sa ating kaisipan? My God, mga palangga, kung may power na talaga ako palangga, durog na to mga buwaka ng inang ito, di ba? Tapos sinasabi pa itong PCSO, okay, na meron daw na ISO certified daw sila na ganito-ganyan, kapag daw nag-draw na, ganyan-ganyan na number, ito daw ay ini-input sa system, ganyan-ganyan, mga ganyan explanation, tapos ito daw ay i-match, hindi ko nagagamit yung mga technicalities nila kasi intindihin na lang natin sa simpleng pananalita na i-match daw dito sa production nila and backup. Pero ang may control nga ng production and backup, di ba? Itong mga makina na pwedeng mag-generate ay si Robles pa rin. So, pinagluloko na tayo palangga. Tapos, nireiterate ito mo, ba't kayang palitan ng taong may hawak ng root access? At sino-sino ang may hawak? Ayun na nga, yung assistant manager si Reles at si Robles. Inulit-ulit niya na kayang palitan. Kung posible ba, my question is possible na ang taong may hawak ng root access, okay, na pwede ba niyang manipulahin? Okay? Tapos sabi pa rito po, hindi ko sinasabing gawa-gawa nyo, pero kaya bang gawin? Medyo, syempre, playing safe siya. Okay? Ano ang sagot? Paulit-ulit. Posible. Possible na magawa itong even though may mga internal audits, may COA, may mga picture, may mga video-video at kung ano-ano mga anik-anik doon, mga palangga, kayang gawin, kayang i-manipulate ni Robles through that root access. Kasi meron pa nga siya tinatawag na super user ID, na pwedeng siya lang ang gumawa. Bawal, pero pwedeng gawin. Kahit yung paggurgur ng paggamit, yung paggamit nga ng picture from that clothing company, bawal yan. Okay? Pero, ginawa. At ang pagkakaalam ko, actually may receive ako report, I'll talk about that, hindi ko lang nabasa. Mismo yung kamiseta, ay parang pumayag na lang, parang naging, basta isa sa, parang official ng kamiseta, ay may connection din dito kay Lisa Smugs sa gobyerno. I'll talk about that sa mga next vlog natin. Okay? Kasi hindi ko siya nabasa. So, hirap na ma-explain. Hindi ko alam masyado. Basta, mayroon din connivance ayon sa Puting Ahas from that camiseta store dito kay Mel Robles.
See that, mga kababayan? Sino na paniniwalaan? Tapos dun sa hearing na yon, parang ang ano lang, gusto lang ano nila dun, i-emphasize na i-improve. Okay? I-improve itong ginagawa yung practice dyan sa loto. At di ba, pinag-usapan pa doon yung tungkol sa memo na sinunod. I mean, memo or position letter ba yun? Was it, basta yung na supposedly, di ba, bago nila simulan yung e-loto, dapat may approval sa presidente. So, ginawa nila without approval kasi nga naman, ginaw na yan ni Lisa Smugs. Ang ginamit nilang parang memo doon, nung panahon pa ni Pangulong Duterte na pinaliwanag din ng mga nagpapanggap doon na si Coco na obsolete na yon. Dapat hindi na sinusunod yon. Dapat yung bago na. Which is wala ngang basbas ng walang letter. Okay? Doon galing kay Coting. Ngayon mga palangga, Jutang Ginemas, ang haba-haba ng kanilang hearing, 5 oras, hindi ko tinapos yun. In-extract ko lang yung mga dapat nating i-extract. Diba? So mga palangga, diba, yung testing run nila, pinag-usapan doon yung e-loto, sabi ko nga sa inyo, kayo mga OFW, huwag na kayo magpapaloko, huwag na kayo tumaya dito, kasi kukunin nila ang inyong mga information, gagamitin sa election, at hindi na yan gagamitin sa paninindak sa inyo later on. Kinaabangan, yung mga comment nyo dyan, madali lang kayo i-search eh. Pag napagimitan kayo ni Lisa, ng mga buwaka ng inang gobyernong ito, pwede kayong eras with that data na nakuha sa inyo. Diba? So, itong testing run na ito, na nag-insert sila o nag-augment pala ng 500 million pesos na additional winning money, okay, na bawal, na hindi dapat ginawa kasi wala ngang pahintulot, di ba, sa Office of the President kasi bangag nga si Kuting. Lagi nga siyang tulog, okay? Lagi siyang tulog doon kasi nga, malungkot, walang pulburon. So si Lisa Smugs lahat ang nag-ooperate niyan. Kaya wala tong kinalaman. Kaya kahit hindi to magpirma-pirma, pag sinabi ni Lisa Smugs, yan, lasing siya ngayon, luray-luray, ang bigaon, ayan, go-go lang, yan butod niya, So yan yon mga kababayan. So saan tayo tutungo na dito, mga palangga? Okay? Again, kung di ba naman siya nga, itong PCSO, yun na nga, yung memorandum na sinusunod nila, kaya daw nila ginawa yung yung test run na yun, because of that memorandum from Executive Secretary Medaldea, panahon ni Duterte. Di ba naman mga bogo? Wala na yun, tapos na eh. Pero yun na yung mga drama-drama ni Coco at saka ni Tulfo. Para kunyari, syempre, may ginagawa sila. Ngayon, mga palangga, ano ang dapat natin gawin? Wala na tayo kasi lahat sila magkakasabot eh. Diba? Sabi ko nga, get up, speak up, and pick them up. Ano yung mga inaano nila doon? Ang mga concern na ipa-audit ang mga machine, i-improve ang mga what you call it, i-improve nila yung serbisyo, yung mga printing paper, na kesyo nabubura, di ba? Nawala na sila sa wisyo. Nawala na yung pinaka-subject ng hearing na yun na ipatawag yung mga gawa-gawang panalo o mga winners. Wala na. Nga na mga palangga, napaos na naman si Lola ninyo. Puro investiga. Hearing, ek. Tapos mayroon na sinabi si Tulfo doon sa kung maalala ko na nire-request niya sa BIR, magkakasabwat din yung mga yan, na kung ang mga winners ay nagbayad ba ng taxes nila. Kasi 20% ang tax doon sa winning money nila. So again, binigyan pa niya ng mga palugit ng time. They can manipulate the paperwork. Sino ba ang nandiyadyaan sa BIR? Nandiyadyaan si Jun Lumagi na jowa ng haliparot, okay, na kumakandong-kandong kani-kanino pag nalalasing, si Carmela. At sino ba si Lumagi? Yan ay silang nila Robles magkakasabwat. Isa yan sa mga vlog ko na ginigipit ang mga artista at mga negosyanteng Chinese. Di ba? Yung mga KTVs na hinihingian nila ng bribe na instead of kunyari magbigay ng 2 million
ang i-declare nila sa BIR is 200,000 na lang, ang 1.8 ay sa kanila. Or 100 million i-declare nila, 100 million, 100,000 ang ibabayad sa BIR, 1.9 ibubusan nila. Lahat sila magkakasabwat, mga hitad. Wala na tayong kakampi. Sa totoo lang, ay so malungkot. Lahat ito kasabwat ni Lisa. Lahat ito in-appoint niya. At diba, nakita nyo yung video, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Tanga ka na lang kung hindi mo ay isipin kung anong ibig niyang sabihin. And that video is intended for person sa kanila lang, sa birthday nila. Kaso lang, nailik sa atin at nalaman ng buong mundo, ninyo lahat, na ganun ang ano nila, ganun ang, 765.1 thousand, ano na, ayan, nakita niyo? Oh. Ito. Ayan. 765.1 thousand viewers na sa TikTok. I-follow niyo ako, ha? 23.1 pala yung ating followers na. But anyway, mga kababayan, saan tayo patutungo nito, mga palangga? Kaluoy man ang akon, mga kasimanwa. I said, I'm so fucking, I'm so king, tired. Pati dito, kontrolado kang buwakan ng Genemis. Diba? Pati pagsasagta natin, pati Facebook natin, pinatanggal ng mga buwakan ng inang to, pero hindi magwawagi ito. Kayo, mga brusko, ayaw na, hindi ko napakita yung mga brusko ngayon, natamad ako. Okay? Dahil lang sa butod na ito, okay? Sa lahat ng mga eksena, dahil sa babaeng butod, lahat siyang may pakana. Lasing ngayon, kaya nakatumbang giatay. At itong laging vangag. Oh, yan, dalawang yan. Kailangan mo ba ito ng polvoron? Oh, dito ka. Ayan, magsama kayo. Giatay kayo. Ayan. Anyway, mga palangga. So, Tulfo, Coco, ha? Halata na kayo. Binababoy nyo ang Pilipino. Dahil kung talagang totoo kayo, in-update nyo yung bayan kung ano ang nangyari sa executive session na sinasabi ninyo, na papaimbestigahan ninyo kung sino-sino ang mga nanalo yung mga edited pictures. Tapos, all of a sudden, nag-disappear. Wala na siya sa subject of the hearing. Iba-iba na. Although, ito helpful, ito mga sinasabi niya, you know, helpful itong sinasabi niya na, na pinapalitan yung numbers. Kasi doon ko binabangga yung 30 million machine. Worth 30 million pesos machine na binili ni Milyonaryo at ni Lisa Smugs. Saan na tayo pupunta, mga palangga? O saan na tayo pupunta dito sa, sa buhay natin ito? Kapoy na ko. Minsan gusto ko nang gamitin yung black magic ko sa totoo lang. Nag-party sila ngayon sa Malacanang. Oh, by the way, additional ko lang. By the way, okay? Ito pakita ko sa inyo. May nag-send sa akin sa email ko from the Office of Agriculture. Yeah, Agrikultura. Ayan, email, tingnan mo mga palangga. Email yan. Hello palang gingging. Ayan, email. So ngayon, ito mga palangga, itong email na ito yung tungkol again sa kick-off party. Na what? Pinupersang mag-umattend sila. Okay, January 18 dated. Hindi ko na mabasahin lahat. Then also, from the Office of what? Saan to? Technical Education and Skills Development, TESDA. It's the same thing. Tungkol sa subject, Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Ayan, each office in the central office shall send participants, regular employees, and job order workers as priorly coordinated by the Human Resource Management Division, Administrative Service. The per office delegation shall be led by the respective heads assistant. So, nire-request, mga palangga, na magdala ng tao, magbitbit ng tao. Okay, ito nga sabi sa akin ng palangga, I can say totoo yung utos ni Butod na require ang mga government agencies
na magpuna sa kick-off party ng mga mandarambong ng bayan. Yung jowa ko, pinadala ng memo kahit against siya, against sa will niyang umattend sa kick-off party ni Lisa Mudlo Butod. O, ano sabi dito from the agriculture? Dated January 18, attending to the bagong Pilipinas kick-off rally. Ayan, di ba? Lahat pinadalhan. This refers to the conduct of Bagong Pilipinas kick-off rally which be held on January 28, okay, at the Quirino Grandstand. In view thereof, you are hereby directed to send 100, dito naman, participants, permanent and contract service personnel to the said event on January 28, 2024, Sunday 3 p.m. You are directed. Putang inang itong jutang gininang to, Kang hayop ka. Inutusan lahat. Lahat ng, di ba sinabi ko sa inyo, lahat inutusan. Puwersahin ang mga government employees. Nabalik na. Nalasing kasi. Balik ka na. Sana matuluyan, no? Totoo, tuluyan. Okay. Anyway, mga palangga. Nagsisinungaling ba tayo dito? Tama ba na pipilitin ang mga government employees na magpalit ng buwakan ng Ginemis na bagong Pilipinas logo at pipilitin mo ang mga taong namamahinga Sunday government employees para padalhin sa kick-off rally na yan? Ang rally na yan, dapat yan ay kusa kung sino lang ang may gusto. Hindi yung pipilitin ang mga government employees para what? Takutin, mamarkahan ni Lisa, mamarkahan ng kanilang mga boss. Okay? Or what? Pag hindi tatanggalin sa trabaho, you know, i-ofera ng, syempre, pagkain, ng t-shirt and everything. If I were you, mga palangga, kung malapit kayo sa Luneta, bibidyohan nyo lahat. Kasi meron pa doon, actually, sa dami nag-send sa akin, na meron doon sa DS, I think, saan ba yun? Sa email ko yata yun. Ito, DSWD. Ayan, ito pa. Sa DSWD, may advisory din. Pareho, ayan, no? Stage area, poverty reduction, camera, ayan, no? Nakita nyo yan? Ayan, doon sa gilid, DSWD, mamimigay ng kung ano-ano. Ayan. Kita nyo? Ayan, mga palangga. But anyway, ay, giatay. Kulang ang sampal dyan, madam, sabi ni Fe Rivera. Sa Trina, sabi ni Rash, I don't know. Nandyan kayo, mga palangga. Ako, isinangkalan ko na yung buhay ko. Alam niyo naman, may patong ang ulo ko, tinatarget ako ng buwakan ng inang yan, mga yan. Hindi yan tumitigil, may mga ginagawa pa yung mga hayop na yan. Akala nila, hindi ko alam yung mga pinagagawa nila. You have to act now, mga palangga. You have to act now. I noticed the body language of Billionaire and his team niya was relaxed. Hindi siya kinakabahan compared last hearing. Tulfo was less aggressive sa mga question niya kay Million. Kaya nga palangga, thank you, RL Silanga. Thank you so much. Kaya nga palangga, di ba relax sila, nakita yung body language. Cool na cool sila, si Tulfo wala nang angas. Kung ikaw ba naman nabigyan na, di ba? Kung nabigyan na siya, right there and then, ng 1 billion, talagang ganon ang drama. So, ngayon, it's up to you guys. Kung kayo ay papayag na lang na ganito, kitang-kita nyo naman, hindi naman ito nanggaling sa akin. Itong mga nangyayari, broad day, lahat na niloloko tayo, na in the past hearing, sinasabi na lahat ng exert niyo yung effort niya ni Tulfo para ipaimbestigahan sa NBI, forensic, chuchu-chuchu, kayabangan ng buwakan ng Ginemis, tapos later on, di ba, para ipigain kung sino itong mga taong bogus na ito na nanalo, pero ngayon, wala na. So, anong ibig sabihin yan, mga palangga? Binababoy tayo. Ginagago tayo ng buwaka ng inang gobyernong ito. Harap-harapan. Pera ng bayan. Di ba? Doon nga sa augmentation, dinagdagan nila ng 500 million. Yung winning, yung pot money. Doon sa iloto na yon nalabag sa batas dahil walang letter from the office of the president. Kasi kaya ginagawa ni Mel Robles yan, kasabwat nga niya si Lisa. Dahil si Lisa ang nag-appoint dyan. Magkakasabwat sila lahat. Kasama si Michael Mann na smuggler, magkakasabwat yung mga buwakan ng inang niya mga yan. So yan ang, yan ang nangyayari dyan mga palangga. Kaya talong-talo ang mga Pilipino. Imagine nyo yung 500 million na yon.
Maganda rin yung tanong kung tutuusin nila Tulfo, pero drama-drama na lang yun. Na kunyari, bibigay sa mga, may mga sakit, chuchu-chuchu. Oh, diba? Nakuha mo sa akin na. Nakikinig ka, pero hindi mo siya nasa puso. Tulfo, ang hinaing namin, ang hinaing ng bayan. Yung 1 billion na ibibigay sa'yo ni Lisa, o ibinigay sa'yo, imbis na sana gamitin mo yan sa pangarap mo, yan dapat ibigay mo sa mga indigent Filipino na nangangailangan ng kalinga, ng pagkain, ng gamot. Pero dahil likas ang mga puso nyo ay mga pusong itim. Katulad ni Pusong Itim, yung vlog natin kanina. Ma'am, same na hijack principle yung lotto machine, smartmatic machine, sabi ni Den Scorpion. Ayun nga, mga palangga, di ba? Ganito na lang ba kayo babuyin ni Lisa Smugs? Siya lahat ang pinuno. Itong babaeng ito, kayo, men in uniform, hindi ba kayo magsispeak up? Hindi ba kayo magsasalita? Wala ba kayong dila? Kailan kayo magsasalita? Pag nilimas na ang pera, binababoy kayo ng babaeng ito? Ni Betty Butod. Oh, ayan, oh, malungkot. No? Kahit ganyan itsura niyan, di ba? Hindi ba makontento to? Walang kakunti-kontento sa perang ninanakaw nila sa kaban ng bayan. Sarsuela ang nangyari doon sa Senate, sabi ni Zina. Di ba? May 25 election, wag magpapabudol. I don't know, mga palangga, kawawa talaga yung mga Pilipino, kawawa kayong lahat. Kasi itong napanood ko kanina, yung hearing ng PCSO, grabe, iba-iba ang kilos. Boses nito, sabi ni Joy Vistan, kayo ang kayo ang kayo ang mag-decide. I mean, kayo ang mag-discern. Kayo ang mag-discern, mga palangga. Tayo dito ay ini-echo lang natin. Sabi ko nga, kung ano pinaparating sa atin ng mga ating mga puting aso, ating mga months dito, mga palangga. Okay? Ay, abis na ganito, ano yun? Gaya naman ang business model na wala na. Ng extortion, expose ng mga Tulfo brothers, mga ACDC, sabi ni Angus MacGyver. Oo nga palangga eh. Diba? Di ba sinabi ko sa inyo yun? Na baka nagdrama-drama si Tulfo kasi nga, yun na nagpapapresyo. So, do you think kung walang agregluhan na nangyari? Kung ako ang nasa katayuan ni Tulfo, hindi ko hahayaang ipahiya ko ang sarili sa inyo, mga palangga, na magdadakdak ako dito. Nasasabihin ko, ipa-forensic ko, ipa-NBI ko, lahat ipapatawag ko, sinabi pa niya, LTO, DICT, lahat, para lang malaman ko kung sino yung mga winners na yan, na mga sinasabi yung winners na in-extort ko yung mga ulo na kinuha sa clothing company, gagawin ko yung sinabi ko. At yung mga drama executive session na yun, isi-share ko sa inyo. Kasi ang trabaho ng senador, ang trabaho ng mga taong gobyerno ay para sa Pilipino, para sa taong bayan, para sa kaalwanan. Pero wala. Kasi nga, nakakobra ka na, Tulfo. Kaya dun pa lang di ba? Dun pa lang sa pinakita niya kanina. Halatang halata. Best actor si Tulfo, sabi ni Inday. Spill the beans. Spill ko na pa lang. Ang dami nang ang beans. Nagkatapon-tapon na. Wala pa rin. Ngayon, ito. Ay, nako. Ewan ko ano gagawin natin. So, yung hearing na yon, it's all kalet yan. Lorna, pero tinapal kay Tulfo. Isabay-sabay na pulburon video sa launching. Sana nga palangga. Okay, sana dumating na ang panahon. Ako, alam mo, sabi ko kanina, sabi ko sa friend ko, sabi ko, tangin na papagod na ako sa kadadaldan. As ganito pa rin ginagawa nila. Pero ako talaga, once, alam mo, sinabi ko rin to sa inyo Sabi ko, pag nanalo si Kuting, mananahimik na ako Yan, sinabi ko sa inyo yan. Pero paano ako mananahimik? Binababoy tayong lahat. Yung sinuportahan ko, imbis na pabangunin tayo, sila nga sama-samang bumangon para magmilyonaryo. Pero tayo, dyan sa Pilipinas, lugmok pa rin kayo. Sabi ko dun kanina sa kausap ko, sabi ko, pag natanggal na itong mga buwakan ng inang to, magko-cooking show na lang ako. So you know that, I really love cooking, mga palangga. Bibenta ako ng pulburon. Yan na lang gagawin ko, magbibenta na lang ako ng pulburon sa inyo. Diba? Anyway, mga palangga, latiguhin na, itapon na silang lahat. Kahit sinong Marcos wala nang gana sa kanila, sabi ni Jodita, kapal ng mukha. But anyway, I hope magising kayong lahat dyan sa Pilipinas.
Kawawa ng Pilipino. Maluoy ka mo. Kung nakakaintindi kayo ng Bisaya, ng Ilonggo, maluoy ka mo. Kamo dyan na may makapangyarihan. Sana itong kick-off rally nila, magiging kick-out rally sa power ninyo. Kayong mga nasa gobyerno, imagine mo pinadala kayo ng mga sulat. Inaano kayo, coercive ang ginagawa. Puwersahan, sapilitan. Labag sa inyong puso, labag sa inyong kaisipan na umattend sa buwaka ng inang kick-off rally. Ang kapal ng mukha nitong gobyernong itong harap-harapan, nagbibigay ng memo, internal memo sa lahat ng mga ahensya. Hindi na kilabutan ng mga buwaka ng GNMS na mag-send ng mga memo na yan na binababoy, dinidiktahan nila ang mga taong, gusto lang nila magkaroon ng audience sa Luneta. Diba? Sapilitan. Sana umulan ng pulburon at nang mabilaukan kayong lahat. Ano? Sana may magpaulan talaga ng pulburon, mga palangga. Wala na pag-asa. I don't know, mga palangga. But I'm here. Mag-iingay pa rin ako kung ano mga information galing sa ating puting ahas. I'm not gonna stop over my dead body. Nasimulan ko na to. Sabi nga natin, nawawalan man tayo ng pag-asa. Pero you'll never know. May God's intervention. I hope so. Anyway, this is your fair lady, Maharlika Palangga. Thank you.